sa Acts chapter 9, verses 20 hanggang verse 22. Natin bukas para I will be reading po yung ating text sa umagang ito na masumpungan sa Acts chapter 9 verses 20 hanggang verse 22. Acts chapter 9 verses 20 hanggang verse 22. At ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. And immediately he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, "He is the Son of God." And all who heard him were amazed and said, "Is not this the man who made havoc in Jerusalem of those who called upon this name? And has he not come here from this purpose to bring them bound before the chief priests?" But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who live in Damascus by proving that Jesus was the Christ. Ito po yung buhay na salita ng ating buhay na Diyos. Tumakita po natin sa ating text, once upon a time po, may isang pastor, nasa bahay siya, kasama kanyang pamilya, may kumakatok sa pintuan, at pagbukas siya ng pintuan, may mga Jehovah's Witnesses na merong silang mga kingdom message, yung leaflet, at pagbukas ng pastor, nagulat siya at sabi ng mga Jehovah's Witnesses, "Pwede po ba namin i-share sa inyo yung kingdom message?" At sabi ng pastor, "Of course, sure. Pasok kayo." Okay na po kami sa labas kung okay lang po sa inyo sa pintuan. Kasi mabilis lang po. So, mabilis lang yung lang pag-share. Perhaps 2 minutes, 3 minutes. And then, so nag-start sila. At nag-continue. And then sabi ng pastor, "Let me interrupt you. Muna," sabi niya, "tatanungin ko lang kayo," sabi niya. At tanong niya, "Do you worship Jesus Christ?" So yun ang tanong ng pastor dun sa mga Jehovah's Witnesses na nangangaral. "Do you worship Jesus Christ?" Sabi ng mga nag-share, mga Jehovah's Witnesses, "We revere Him and we honor Him." Sabi ng pastor, "It's good to hear that. Again, let me ask you," sabi niya, "do you worship Jesus Christ?" Sabi nila, "We believe that He is the Son of God." Sabi ulit ng pastor, "It's good to hear that, but please answer plainly. The question is, do you worship Jesus Christ?" Tatagalugin ko, sabi niya, "Sinasamba ba ninyo si Yeso Kristo?" At sabi ng mga Jehovah's Witnesses, "Hindi. Dahil si Kristo ay tao lang. At di namin siya sinasamba." At yung pastor, sabi niya, "Let me show you passages sa scripture that Jesus Christ is worship." Siya'y sinasamba at He received yung worship. So pinakita niya, after ng mga passages, simula sa Genesis chapter 3, pinakita niya, when wapata sila ng Revelation, sabi ng mga Jehovah's Witnesses, kailangan na po namin umalis. Kung okay lang po sa inyo." Sabi ng pastor, "Hindi pa, meron pa. Hindi pa tapos kung okay lang sa inyo. Sharean ko kayo." Sabi nila, "Hindi po kasi, meron pang nagintay sa amin." What's my point po in sharing yung story na yon? Marami po mga tao, especially mga religious group, they will use biblical words, biblical terminology, but they will define or describe doon sa kanilang sariling diksyonaryo. Kaya pag nag-usap tayo, akala mo, isa yung sinasabi ninyo, but actually, kung tatanungin mo, iba yung kahulugan nila, doon especially doon sa pangalang Jesus is the Son of God. They say, Jesus is the Son of God. And even they will say, Jesus is the Christ. But then, kung tatanungin mo, ano ibig sabihin ng Jesus is the Son of God, iba yung kahulugan nila dun sa kahulugan ng Bible. Though, same Bible, minsan yung kanilang ginagamit. O iba, minsan meron silang ibang salin o translation nila. Pero, pagka po in-examine mo yung kanilang pagkaunawa, yung definition nila ng Son of God, ng Jesus Christ, ay iba po
sa sinasabi ng Biblia. Kaya napakalaga po mga kapatid, na alam natin, una, kung sino ba si Yeso Kristo. At alam natin, ano ba ibig sabihin ng Biblia pag sinabi natin that Jesus is the Son of God. So makita po natin sa ating pasahe, nagsimula yung Acts chapter 8 na si Pablo ay inuusig niya yung mga Kristiyano. At hinuhuli niya isa-isa, dinadrag niya, kinakaladkad. At dinadala dun sa prison, sa kulungan. Para paaminin sila kung sila ay follower ni Jesus Christ. At pagka nalaman na sila ay follower ni Jesus Christ, pinipersecute niya sila. Kagaya ng ginawa niya kay Stephen na binato hanggang mamatay. Kung pupugutan lang yung ulo mo ng itak, na isang cut lang, madaling mamatay, di ba? Pero kung binabato ka, hanggang mamatay ka, that is a painful, terrible, na kamatayan. Imagine niyo, wari, merong kutsara, niligitin ng leg mo, ang hirap nun, di ba? At sila ay binabato, kaya na ginawa kay Stephen, hanggang sila ay mamatay. Si Pablo ay isa doon sa mga persecutor, doon sa mga follower ni Jesus Christ. Acts chapter 8. Pero, merong twist. Yung last preaching na nakaraan, sabi doon, as he was traveling papuntang Damascus to capture yung mga follower of Jesus Christ sa Damascus, nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus. At sa isang tinig sabi niya, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Hindi si Kristo ang hinuusig, bagkus siyang mga mananampalataya. Pero sabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? At sabi ni Pablo, who are you, Lord? At sabi ng Panginoon Jesus, I am Jesus Christ whom you are persecuting. Nakita natin doon yung inseparable truth ng isang Kristiyano at ni Kristo, ng church at saka ni Kristo. Hindi pwedeng pagkawalayin yung church at saka si Kristo. Magkasama sila. Inseparable. Kasi hindi pwedeng sabing, Kristiyano ka, yet you are not follower of Christ. And di mo pwedeng sabihin, follower ka ni Christ kung hindi mo kilala si Kristo. Kagaya ng mga Jehovah's Witnesses na sinabi ko kanina, they share that Jesus is the Son of God. They share that Jesus, siya yung Messiah, and yet, iba yung kanilang pagkaunawa. Iba yung kanilang pakahulugan. And so, iba yung Kristo na kanilang pinipreach. Hindi yung Kristo ng Bible. Doon may hawak silang Biblia. They were blinded doon sa kanilang unbelief that Jesus is the Son of God as He was described or is described ng Scripture. Tapos napakalaga po mga kapatid na alam natin ano ibig sabihin ng Jesus is the Christ and Jesus is the Son of God. Sa mga natin si Pablo sa ating pagpapatuloy, sabi dun sa verse, kung titignan sa unahan ng verse 20, bago yung verse 20, sabi doon, some days he was with the disciples in Damascus. Kasi 3 days and 3 nights, hindi siya kumain, hindi siya uminom. Why? He was contemplating doon sa nakita niya sa Damascus. Hanggang si Ananias, pinadala ng Panginoong Jesus, and then, pinag-pray siya, and then sabi doon, parang kaliskis ng isda o flakes, sabi doon, nalaglag sa kanyang mga mata, at nakakita siya. Because he was blinded for 3 days. But then, nung nakita siya, so nag-start siyang kumain, and then nagpe-pray siya doon, and then sabi, makita po natin dito, mag-jump ako mula sa verse 20, magtitin natin yung sumula sa verse 21. Sabi sa verse 21, all who heard him were amazed and said, is not this the man who made havoc in Jerusalem of those who called upon this name? Gusto ko muna, mag-jump ako, sabi na, hindi ba ito yung nagpe-persecute, tumutugis dun sa mga tumatawag sa ganitong pangalan? Hindi nila sinabi yung pangalang Kristo. Sa ganitong pangalan, they cannot utter. Hindi nila pwedeng sambitin yung word na Kristo. Para sa kanila, ito ay curse. Ito ay sumpa. Yun yung paningin ng mga Hudyo, mga Pariseyo, mga Skriba, religious leader,
Even yung sa salita o sa name ng Panginoon, they cannot utter sa kanilang mga labi. Ganon sila kamuhi kay Kristo. Pero ano nangyari kay Pablo? Makita po natin dito, yung mga tao na supposed to be dati kasama niya, kadikit niya, na nagpe-persecute kay Christ, kasama niya sa kanilang paniniwala, that Jesus is blasphemer, that Jesus is, hindi siya yung tagapagligtas, hindi siya yung Messiah, ilang araw lang, 3 araw lang earlier, and now, sabi doon, nagulat yung mga tao na siya ay nangangaral doon sa pangalan ni Kristo. That Jesus, sabi doon sa verse 20, he proclaimed Jesus in the synagogue saying that he is the Son of God. Ano po yung nangyari? Ano po yung nangyari doon sa road sa Damascus? Gusto po makita natin dito mga kapatid, yung undeniable, visible, God-glorifying transformation sa buhay ni Pablo na hindi madidenay. Even yung mga tao sa paligid niya, yung circle of friends niya dati, kitang-kita nila yung pagbabago. Something has changed kay Pablo. Ano ba nangyari sa tao na to? Sabi, di ba ito yung nagpe-persecute sa mga tumatawag sa pangalan na to? Bakit may nangyari? Ano nagbago sa kanila? Pwede po mga kapatid, yung isang tao na naka-encounter kay Kristo, kumilala kay Kristo, sabi niya, what do you want me to do, Lord? Kumilala dun sa lordship ni Kristo, people around him cannot deny yung visible manifestation ng pagbabago ng buhay. Makita natin, ano nagbago sa kanya? Una nagbago, may nagbago sa kanya. Unang nagbago, yung kanyang puso. Dati, hate na hate niya si Kristo. Hate na hate niya yung tagasunod ni Kristo. Hate na hate niya si Kristo at yung mga sumusunod kay Kristo. But now he himself is proclaiming Christ. Now he's himself with the Christian, with the followers of Christ. Yung love niya, yung hate niya, pinalitan ng Panginoon ng love. Hindi lang kay Kristo, sa mga kasama, o sa mga tagasunod ni Kristo. So makita po natin dito, kung tayo mga kapatid ay tunay na kinilos, binago ng Panginoon, people around us, makikita nila yung pagbabago. Na dati sabihin nila sa'yo, maghapon ka sa church, Sunday na nga lang yung off ko, magbuburo pa ako sa church, tapos maghapon kayo, sinusundo kayo 7 o'clock, tapos natatapos kayo 3 o'clock, tapos minsan mahaba pa yung preaching, inaabot ng 4 o'clock, tapos kakain pa kayo ulit, tapos magsuswimming pa kayo. Wow. Sunday lang, tapos paano pa, kailan pa ako gagala? Kailan pa ako magpapahinga? Diba? People around us, hindi nila maintindihan yung joy na meron tayo. Dati gusto natin, satisfied na tayo, no? Nandun ka, nakikinig ka ng love song, di ba? Nanonood ka ng YouTube, ng Facebook, yung mga balita. O minsan, nandun ka lang sa MOE, wala lang, nagpapalipas ng oras. Diba? Yun ang buhay natin dati. Masaya tayo doon. At yung mga tao around us, they can connect. Kasi, same. Pero nung may nagbago sa atin, people around us, hindi nila maunawaan. Hindi nila maunawaan yung nangyari sa atin. But one thing for sure, na-amaze sila, namamangha sila, na dati ayaw mo yan, dati kasama ka namin, pero bakit ngayon, parang biglang-bigla, gusto-gusto mo nandun ka sa Bible study, baka sumabra ka na sa langit, sabihin pa nila, di ba? May marinig tayo, di ba, na kung saan sabihin nila, oh, maghapon talaga kayo, baka naman sumabra ka na sa langit. At tinutuya tayo sa ganon. Pero para sa akin is, hindi tayo defensive. Hindi natin sinasabi na, hindi naman. Pagkos is, nangiti lang tayo. Sa puso natin, nandun yung prayer na, Lord, kilusin mo rin sila. Nang sila man, maranasan mo unawa nila yung nangyari sa akin. Si Pablo po, ganun po, exact na nangyari sa kanya. People around him, mga dati niyang kasama, nakita nila, visible. At nakita nila yung pagbabago na hindi ma-deny.
Pero hindi enough yun na nakita na yung pagbabago. Yung pagbabago na nangyari sa kanya is God glorifying. Nakafocus kay Kristo. Kasi sabi dun sa verse 20, immediately, sabi dun. Yung pong word na immediately, napakalaga. Hindi sinabi na after na natanggal yung talukap sa kanyang mga mata, nakakita siya, at pinag-pray siya ni Ananias, nagpabautismo siya, now I can wait ng 10 years na pagmatanda na ako, at saka papahayag kung anong ginawa ni Kristo sa akin. Hindi, sabi doon, immediately. Pag sinabi mong immediately, daka-daka. Dali-dali. All of a sudden, meron siyang pagnanais na ihayag, i-proclaim. Ano po yung pa-proclaim niya? Hindi lamang yung ginawa ni Kristo sa kanyang buhay. Maybe part iyon. Pero it's not enough na i-share mo yung, dati po akong manginom, ngayon, good boy na po ako. Dati akong babaero, ngayon hindi na po ako babaero. Dati po akong lalakero, ngayon hindi na po ako lalakero. Maybe part yun, but that's not the gospel. Hindi po yung gospel. Pwedeng ma-share niyo yun, but kung hindi papasok si Kristo sa testimonya nyo, that is not a proclamation ng mabuting balita na ginawa ni Kristo. Because our testimony, yung kwento ng buhay natin, it cannot transform. It can only entertain. It can only motivate. Pero pag may problema na, sabi na amo mo, nagpaalam ka na in holiday po ngayon, pwede po ba akong mag-stay, mag-overnight sa church kasama lang? Ay, hindi. Tapos, dahil sa di ka paniyagan, di ba? Sabi mo, nag-ano ka na, Lord, di ba para sa'yo naman to? So, nagtampo ka sa Panginoon, nagtampo ka sa amo mo, hindi ka nagtrabaho, nagdadabog ka. Di ka paniyagan. Pero, kung alam mo that Christ is in control, Jesus is Lord, He is the Son of God, Lord, maybe you have a purpose. Bakit di ka pumayag, Lord? Yet, you pray. Yet, magpapaalam ka. Ginawa mo part mo, nagpaalam ka, kung ang Panginoon hindi niya inallowed, may purpose siya. Pero at least gawin mo yung part mo, magpaalam ka. Huwag mong hintayin na yung amo mo, na, holiday ngayon, enjoy 3 days holiday. Kung yung amo nyo ay reasonable, perhaps papayagan kayo. O gagawin yan. Pero kung hindi, sometimes, may mga amo, sabi ko nga, kinakailangan mong palalahanin na, ma'am, sahod na po ngayon. Minsan kasi nagiging makalimutin sila pagdating ng sahod, di ba? Minsan nagiging pipi din sila pagdating ng sahod. Point ko po mga kapatid, si Pablo, makita natin dito, sabi doon, immediately, he proclaimed Jesus. Pinoclaim niya si Jesus. Ano yung pinoproclaim niya? Sabi doon, he proclaimed Jesus in the synagogue saying, He is the Son of God. He is the Son of God. At contrary sa mga Jehovah's Witnesses kanina sinasabi ko, yeah, they believe Jesus is the Son of God, but do you worship Christ? No. We revere Him, we honor Him, we believe He's the Son of God, but we don't worship Him. How can it be na He is the Son of God? At kung naunawaan mo yung title that Jesus is the Son of God, how come na hindi mo siya wino-worship? Merong yugto sa buhay ng Panginoon, natutulog siya dun sa boat, and then yung boat shaken, inaampas na malakas na hangin, alon, considering na yung mga disciples, sila Pedro, si Andrew, James and John, ito ay mga mangingisda. Muro ami yung mga to. Walang bagyo, walang alon na hindi nila pinagtagumpayan. Kaya nga buhay pa sila, di ba? So walang bagyo na masasurprise sila. Pero on that night, natulog ang Panginoong Sus, they panic. Something na hindi pa nila naranasan. Na binabay yung kanilang boat ng malakas na alon at malakas na hangin. Ginising nila ang Panginoon Sus na mahimbing na natutulog. Sabi niya, Lord, Lord, Master, Master, hindi ka ba nababahala na tayo ay we will perish, tayo ay destroy, mamamatay. Ang Panginoon tinas niya kanyang kamay, sabi niya, peace, be still. Mupa yung alon, lumupa yung hangin. At lalong natakot yung mga alagad. Takot sila nung may bagyo, may alon, pero nung tumigil at
nasa harapan nila, nasa bangka, yung nagpatigil, sabi doon, they were all the more terrified. Because someone in the boat has authority to command the wind and the sea na tumigil at ito ay sumusunod. Only God can command. Let there be light. At lalabas yung liwanag. Only God can command the ocean, the sea, or the wind na tumigil. At maraming beses yung mga demonyo, pagbabasahin niyo yung Book of Mark, pasimula pa lang, ang Panginoon naglalakbay siya, and then may mga demonyo, sinasalubong siya. Anong sinasabi ng mga demonyo? Kilala ka namin. You are the Son of God. Bakit ka naparito before time? Hindi pa namin panahon, sabi nila. Bakit ka naparito before time? Bakit ka naparito para lupikin mo kami before our time? Alam nila na mayroong paghahatol sa kanila. Pero alam nila, hindi pa yun ang araw. At sila'y sumisigaw, we know you. You are the Holy One of God. Ibig sabihin, He is the Son of God. He is God Himself. Even si Pedro, minsan, pumunta ang Panginoon sa tahanan nila, at yung kanyang binan ay may lagnat. At sabi ng Panginoon, hinawakan siya sa kanyang kamay, at tinaas siya, tulungan tumayo, yung lagnat ay iniwan siya. Sino pwedeng magpagaling ng ganun-ganun lang, except yung Panginoong Jesus, except the Son of God. Sa ating binasa kanina, sa binasa ni Ate Chari, yung sa Matthew chapter 16, sabi doon, sino yung sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sabi ng mga tao, you are one of the prophet, you are Elijah, John the Baptist. By that time, si John the Baptist, pinugutan na ng ulo because he proclaimed Jesus as the Son of God. At sabi ng Panginoong Jesus, lumingon sa kanyang mga alagad, what about you? Sino ako para sa inyo? Sabi ni Pedro bilang representative ng 11, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. Pag sinabi mong Kristo, sabi po una sa Matthew chapter 1 verse 26, nung si Angel Gabriel nagpakita kay Mary, sabi ni Angel Gabriel sa kanya, peace be with you. You are blessed of the Father. Sabi niya, you will conceive. Ikaw mabubuntis. At si Joseph na may arranged marriage kay Mary, nung nalaman niya na si Mary ay meron ng batasan na pupunan bilang righteous man, kasi pag iniwan niya o pagka pinroclaim niya publicly na si Mary ay buntis, babatuin si Mary hanggang mamatay. Kasi ibig sabihin, nag-commit siya ng adultery. So si Joseph, gusto niyang protektahan, pangalagaan si Maria. Secretly, gusto niyang umalis, iwan si Maria. At nung nag-isip na siyang aalis, si Angel Gabriel nagpakita sa kanya. At sabi ni Angel Gabriel, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. Yung word na, yung pangalan niyang Jesus, ibig sabihin, Jesus means Savior. Joshua. Yeshua. Ibig sabihin, Yeshua means Jesus saved o God saved. So He's Savior. Yung pangalan niyang Jesus means Savior. Pag sinabi mong Christ, hindi po niya yung surname. Yung Christ is a title. Office niya yun. Title niya, ibig sabihin, that is the Messiah. Promised Messiah, doon sa Genesis, nung si Eva at si Adan, nagkasala sila, sabi ng Panginoon, you will bear a seed, sabi niya, who will crush the head of the serpent. Yung pong promise seed na yon, from that day onward, hinihintay nila yung seed, yung Messiah, na magmumula sa woman. Because siya yung pinangako na magre-reconcile between God at saka sa tao because of the sin na nakomit nila. So nandun yung kanilang messianic expectation about Christ. Hinintay po yun. And then after ng book of Malachi sa Old Testament, there was 400 years silence. Silence po yung Bible.
But then, pagdating nun sa New Testament, merong biglang sumisigaw dun sa wilderness na make ready the way of the Lord. Make his path straight. Yung mga baku-bako, tambakan, yung mga bundok, patagin, sabi niya, blessed is he who comes in the name of the Lord. Yun yung forerunner ng promised Messiah, si John the Baptist. At nung dumating ang Panginoong Jesus, dumating po yung pinangakong Messiah, siya yung Kristo. So si Jesus Christ, siya po yung pinangakong Messiah, ibig sabihin, tagapagligtas, Redeemer. Yung pong Redeemer, pagka po meron kayong sa Cebuana Luwilya, wari, kinapos kayo, nagipit, kinakalang pang placement fee, may hikaw kayo, may sing-sing, wedding ring, so pupunta kayo sa pawn shop, di ba? Sa sanglaan nyo, kasi kinapos kayo, di ba? Para matubos mo yon, kailangan mong balik bayaran, di ba? Kung magkano yung binigay sa'yo. Tawag dun is, i-redeem mo, di ba? I-redeem mo yung sinangla mo. Ganon po yung tao. Tayo ay nasangla kay Satan because of sin. Nung tayo ay nagkasala, tayo ay alipin ng kasalanan. Slave. Sa ancient time, yung mga slave, legal po dati yung mga slave. Binebenta nila. Pwede kang bumili ng slave. At your disposal yung slave. Yung picture is dati, mga slave tayo, kung tayo ay hindi kay Kristo, tayo ay alipin ng kasalanan. At sino ba yung pinakamakasalanan? The evil one, Satan himself. So, slave tayo ni Satan. But then, merong isang may kapasidad na bilhin tayo dun sa slave market. Yun yung Diyos na meron siyang kakayahan i-purchase tayo through the blood of Christ. Being siya yung Kristo na ating Redeemer. So ano po yung nangyari? Si Kristo namatay siya para sa ating kasalanan. To redeem us. Bakit? Nakasangla po tayo. Para siya po yung magbayad na hindi natin kayang bayaran yung ating kasalanan. Kaya po siya yung Kristo. Jesus, Savior, Christ, the Redeemer, o siya yung Messiah na pinangakong tagapagligtas ng Diyos Ama. Ngayon is, ano ibig sabihin ng Son of God? Sabi niya, pagdating sa verse 22, but Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who live in Damascus by probing that Jesus was the Christ. Sabi doon. So, hindi lamang niya pinapatutuhanan that Jesus is the Christ, but even pagdating, sabi mo nga doon sa verse 20, that Jesus is the Son of God. Jesus, the Son of God, ibig sabihin po, ulit, Jesus has absolute authority. Sa Pilipinas, nagkakagulo tayo ngayon, di ba? Sabi, meron sila sinasabi, absolute authority, absolutely. O absolutely corrupt. O corrupt absolutely. Yung tao, bigyan mo ng sobra-sobrang kapangyarihan, makukorrupt siya. Pero ang Panginoon, because He is holy, siya ay banal. There is no sin sa Kanya. Yung Kanyang absolute authority ay base dun sa Kanyang kabanalan, base sa Kanyang katwiran. So ang ating Panginoon sabi doon, He is the Son of God. Meron siyang absolute authority. Nung ito po, naunawaan ni Pablo, ginawa ni Pablo, he surrendered. I know who you are. You are Jesus Christ, the Son of God. You have absolute authority. And I give up. I surrender. At ano po yung sumunod na nangyari? Di ba? Makita natin, sabi nga, nakita ng mga tao at siya ay nagpahayag kung sino nga ba si Kristo. And people, they were amazed. Namangha sila dun sa ginawa ng Diyos at dun sa ginawa ni Pablo. Nakita natin yun, progression. May ginawa ang Diyos. And then may ginawa ang Diyos, it moved all. Because yung affection niya ay bago na. Dati, affection niya dun sa mga bagay na alam niyang tama, pero nung kinatagpo siya ng Diyos,
there was a 180 turn doon sa kanyang affection, doon sa kanyang direction. Hindi po. Merong 180 degree doon sa kanyang affection at sa kanyang direction. Ano po yung affection niya? Dati, to persecute Christ. To persecute the people of Christ. But then, even yung kanyang direction. Eto, dati papunta siya sa Damascus para i-persecute o para gawin yung against sa kalooban ng Diyos. But then, nung kinatagpo siya ng Panginoon, now, he is proclaimer ng mabuting balita that Jesus the Christ, the Son of the living God. So ano po yung simple test kung tayo po ay nakatagpo na natin ang Panginoong Jesus? Kung tayo po, una, bakit natin kailangan makatagpo ang Panginoon? Sabi ko nga kanina, kagaya ni Pablo, later on papangaral niya, sabi sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. 6:23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero may kasunod yun. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, either you will pay the penalty sa ating mga kasalanan, or you already paid na ni Kristo doon sa kanyang kamatayan, doon sa krus. Alin po kayo doon? Pagtatanungin po kayo, bakit? Tatanungin po kayo, parang foretaste doon sa mamaya na mangyayari doon sa ating retreat doon sa hotel, doon sa Novotel. Pag tayo po, 2 days ago, merong 7.7 magnitude earthquake doon sa Myanmar. Nasa opisina pa ako noon, yung boss ko, sabi niya, pinakita sa akin, nanonood siyang YouTube, sa opisina nag-YouTube. Sabi niya, see this one? Sabi ko, I don't watch YouTube. Kamusta trabaho? No, sabi niya, construction to. So, pinakita niya, construction, may ginagawang building daw. Sabi niya, point ko lang is, iniisip ko, lagi ako sa construction, alam ko kung ilang tao, tingnan ko lang yung isang building, approximately, alam ko kung 200, 300, yung tao sa building. Iniisip ko lang agad, ano yung mga nangyari sa mga gumagawa ng hollow blocks doon, nagpapalatada, nagpipintura, gumagawa ng mga pintuan. Nagpunta sila doon, nagtatrabaho, naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, and then all of a sudden, because of single earthquake, sino nag-expect ng earthquake? Wala. Kaya natabunan sila, ay, nasan sila? Naghahanap buhay, nagtatrabaho. Iniiwan nyo ka lang pamilya para maghanap buhay. Sa isang iglap lang, tatawag yung, kung sino man tatawag, sorry to inform you, your husband ay kasama sa natabunan ng buhay doon sa gumuhong building. Point ko mga kapatid, just like yung nangyari sa Hollywood, doon sa wildfire sa California, yung earthquake na yun, hindi, wala sa ating kamay kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Wala sa ating kamay kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. But praise God, Jesus Christ being the Son of God, He's in control over all things. Pag nasa kamay niya tayo, walang magagawa sa atin yung earthquake. Walang magagawa sa atin yung kahit sino pa ba. Pwedeng mamatay tayo. But then sabi niya, if anyone is in Christ, even though he died, yet he shall live. Mabubuhay tayo uli. Para po tayong transient lang. Transient lang na etong buhay natin na to, 80 years, 100 years, ito po ay transient lang. Para ito ay prelims lang. Preliminary lang. Yung totoong buhay, hindi ko sinasabing hindi totoong buhay ito. Yung eternal life, whether ito ay eternal life sa outside sa presence ng Diyos sa impyerno, o eternal life sa presensya ng Diyos, magsisimula po siya the moment we leave this place. Hindi itong bahay ni Pastor Dong. Yung mundo na ito. The moment na namatay tayo, we will enter one door lang po yung ating papasukin. Hindi ka pwedeng pumasok dun sa
isang door and then, ay, mali pa napasukan ko. Pupunta ako sa kabilang door. Hindi po. The moment na namatay po tayo, that very day, it will not change po yung ating destiny. Pag namatay kang Kristiyano, you will enjoy yung eternal presence ng Diyos. Pag namatay kang hindi Kristiyano, you will suffer yung eternal hell. Na nandun yung punishment, nandun yung weeping, gnashing of teeth. Away from the mercy ng Diyos. Ano po yung gagawin natin? You can be sure. Whether mamamatay ka ngayon, mamamatay ka bukas, you can be sure na ikaw ay pupunta sa presensya ng Diyos. Sabi po doon, sa binasa ko kanina, sinabi ko, Romans 6:23. But the free gift of God is free. The free gift of God is eternal life. Sabi doon, in Christ Jesus. Yung free gift, hindi mo pwedeng hiwalay kay Kristo. The free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Gusto mo na eternal life, kailangan mo si Kristo. You cannot have eternal life and not have Christ. And you cannot have Christ and do not have eternal life. Pero yung buhay na in-expect natin in eternity, pagka po yun ay nagkaroon ng reality o nangyari po yun, yung transaction natin dito, kagaya nangyari kay Pablo, it will manifest po. Makikita ng mga tao. Makikita din natin na tayo ay binago at binabago ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he or she is a new creation. The old has gone, the new has come. New affection, new direction has come. I pray, bago po tayo magtapos sa panalangin, let us search yung ating mga puso. Ano po ba yung affection natin? At ano yung direction ng buhay natin? Those are two important na mga tanong. Ano nga po ba yung, saan yung affection natin? Ito ba ay Kristo? O sa mga bagay na actually ayaw ni Kristo para sa atin? And pwede natin sabihin actually, right away, basta wala ako dito kung wala akong pagnanais kay Kristo. And praise God, dahil nandito tayo, di ba? But then, maraming beses sa mga tumutuya sa Panginoong Jesus, pag nangangaral siya, actually sabi ng pangmekwento, sa John chapter 8, sabi ng mga Pariseo, we are children's Abraham, sabi ng mga tao. Sabi ng Panginoong Jesus, very direct, sabi niya, you are not children of Abraham, you are the children of your father, the devil. Hindi niya sinabi na, hindi niya sinugarcoated. Sabi niya, you are the children of your father, the devil. Bakit? Sabi niya, kasunod, may kasunod yun. Because you do what your father does. Ibig sabihin is, kung ano yung ginagawa natin, it will reflect kung sino yung ama natin. If you love me, sabi niya, you will obey my commandment. Kung nandun yung pag-ibig natin sa Diyos, it will manifest by loving Christ and loving the people of Christ. Yun yung affection natin. Direction natin is whatever is pleasing, glorifying sa Kanyang pangalan, yun ang nais natin. Sabi po, whatever you do, whether you eat, you drink, do it all for the glory of God. Hali po, let us all stand. And bago tayo mag-close sa panalangin, ay nalangin siya na. Yung nakaupo, hindi pa lang makatayo dahil sikip. Remain seated po. Let's just close your eyes and then talk to the Lord po. Lord, dinala mo ako sa lugar na ito with the aim to worship you, with the intention na sumama sa retreat. Retreat, ibig sabihin is to take an off for a while and to examine, to evaluate ano naman po ba yung aming affection at direction ng aming mga buhay. Para kung
anything na dapat i-realign, Lord, by your grace, help us po na ma-realign. Let us commune po sa Panginoon. And seek His help, seek His guidance, seek His wisdom. Sabi niya, if you seek me diligently, you will find me. Lord, tunay nga po that you have demonstrated your love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Lord, salamat Panginoon dahil kayo ang Diyos na nakakakita even now sa aming mga puso. Lord, salamat dahil kayo ang Diyos na nakakaalam kung ano yung ginawa namin kagabi at kung ano yung inisip namin na gagawin namin mamaya o bukas. Lord, salamat dahil kayo sa kabila ng aming imperfection, sa kabila ng aming mga blemishes, sa kabila, Lord, ng maraming record namin na pagrebelde, pagsuway sa inyo. Lord, here you are calling us just like what you have done to Paul, Panginoon. Calling us to turn from our sin and to place our faith on the risen Christ, the Son of God, Jesus Christ, na siya ang maging aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, salamat dahil kayo ang Diyos na supposed to be judge, Panginoon. But then, kayo ngayon yung aming Savior. And Lord, salamat dahil kung sino man na niligtas nyo, sabi nyo, wala nang kahatulan. Because there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. And who can separate us from the love of the Father? Hindi po yung kahirapan, hindi yung kagutuman, at hindi, Panginoon, yung kamatayan ang makipaghiwalay sa pag-ibig nyo sa amin. Lord, salamat dahil kayo ang Diyos na nagliligtas. At sandaling ito, Panginoon, Lord, conquer our heart, conquer our rebellion, conquer our stubbornness. Lord, open our hearts, open our minds, that we may see how you love us, O God, that you gave your only begotten Son to die for us, that we may have life in His name. Lord, thanks so much. Melt our hearts of stone. Change them with a heart of flesh, Lord. Lord, gaan naman katigas yung aming mga puso. Lord, help us, Lord. Create in us a clean heart, O God. Na nandun yung pagnanais na sumunod, magpasakop, mag-surrender sa inyo. Father, we pray this, that you alone might be glorified sa lahat ng mga i-accomplish mo sa aming mga buhay, as people will marvel, will wonder, will be amazed dun sa iyong gagawin na pagbabago sa aming mga puso, sa aming mga affection, at aming mga direction, Panginoon. And now to you, brothers, peace to you and the love with faith from God our Father
and of the Lord Jesus Christ, the Son of God, be with you all, now and forevermore. Amen. Amen.